Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, ako nga po pala si Yena L. Sumilla, ang unang tagapag-ulat. Ang aming tatalakay ngayon ay ang kahulugan ng Pilipino. Ngunit meron nga po pala kaming paganyak, kaso ay pinagawa ni Ma'am ang video presentation. Babasahin ko ang unang pahayag. Filipino. Ayon kay Garcia et al. 2010, malaganap na ang promosyon ng wikang pambansa at maging ang mga asignaturan ay maliwanag na nakasulat at tinatawag na Filipino. Ang salitang Filipino ay tumutukoy sa wikang pambansa ng Pilipinas. Ayon kay Garcia et al. 2010, malawak na ang paggamit at promosyon ng wikang Filipino sa buong bansa, hindi lamang ito ginagamit sa araw-araw na pakikipag-usap, kundi maging sa mga asignatura sa paaralan na malinaw na nakasulat sa tinatawag na Filipino. Ngayon, babasahin ko naman ang pambansang lingua franca. Sinasabing pambansang lingua franca ang Filipino dahil ito ang ginagamit ng mga tao mula sa iba't ibang katutubong wika o magkakaibang pinanggalingang probinsya upang magkaunawaan at makipag-ugnayan. Ang Filipino ay tinuturing na pambansang lingua franca, ibig sabihin, ito ang wikang ginagamit ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon at katutubong wika upang magkaunawaan. Dahil sa pagkakaibang linguistiko sa bansa, ang Pilipino ang nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa mga taong may iba't ibang pinanggalingang lugar. Sunod naman ay ang wikang pambansa. Nakapaloob sa Constitution 1987 ng Republika ng Pilipinas, ang Filipino ang wikang pambansa. Dahil sa wikang ito, tinatalakay ang mga bagay-bagay ukol sa bansa na siya namang naiintindihan ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay ginagamit sa pakikipag-ugnayan. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, ang Filipino ang itinakdang wikang pambansa. Ito ang gamit sa pagtatalakay ng mga mahahalagang isyu ng bayan na maiintindihan ng lahat ng Pilipino. Kaya't mahalaga ito sa pagkakaisa at pambansang identidad. Sunod, opisyal na wika sa komunikasyon. Ginagamit ang Filipino sa opisyal na komunikasyon. Ang Filipino ay opisyal na ginagamit sa iba't ibang anyo ng komunikasyon sa pamahalaan at lipunan, kabilang dito ang deliberasyon sa lehislatura at pagsulat ng batas. Ibig sabihin, ginagamit ang wikang Filipino sa pagtatalakay at pagbabalangkas ng mga batas sa Kongreso at Senado. Layunin nito na mas mapadali ang pagkaunawa ng taong bayan sa mga batas na ipinatupad sa bansa. Halimbawa, ang mga mambabatas ay gumagamit ng Filipino sa mga talakayan upang mas maiparating ng malinaw ang kanilang panukala sa nakararami. Ikalawa, pag-issue ng mga deskripto at mga kautosang ehekutibo. Ang mga kautosang ehekutibo mula sa Pangulo o iba pang ahensya ng gobyerno ay isinulat sa Filipino upang ito ay madaling maunawaan ng mga mamamayan. Halimbawa, mga ordinansa o utos sa panahon ng kalamidad ay inilalabas sa Filipino para mapabilis na maipabatid sa publiko. Ikatlo, formulasyon ng mga pambansang patakaran. Sa paggawa ng mga patakarang pambansa, ginagamit ang Filipino upang masigurong maunawaan ng mga mamamayan ang mga alituntunin ng pamahalaan. Na ang halimbawa, mga panuntunan ukol sa edukasyon, kalusugan at kalikasan ay binibigyang linaw sa wikang Filipino. Ang ikaapat ay ang paghahanda ng mga impormasyong pampubliko kaugnay ng programa ng gobyerno. Ibig sabihin, kapag may mga proyekto o kampanya ang gobyerno tulad ng bakuna, eleksyon o ayuda, ang Filipino ang ginagamit upang madaling maintindihan ng mga mamamayan. Halimbawa, mga impormasyon sa social media o pahayagan ay nasa Filipino upang maabot ang mas maraming tao. Ikalima, pagdaraos ng mga paglilitis at pagpapasya sa hukuman. Sa mga paglilitis sa korte,
Ginagamit ang Filipino upang mas maintindihan ng mga taong sangkot ang proseso at hatol ng hukuman. Halimbawa, sa mga paglilitis kung saan ang akusado o saksi ay hindi bihasa sa Ingles, Filipino ang ginagamit upang mapanatili ang katarungan. Ang ika-6, pagsulat ng memorandum at iba pang sulat komunikasyon. Ibig sabihin, ang mga opisyal na liha, memorandum at paalala sa loob ng mga ahensya ng pamahalaan ay isinusulat sa Filipino para sa malinaw na komunikasyon. Halimbawa, memorandum ng paaralan ukol sa holiday o seminar ay kalimitang nasa Filipino. Ang ika-7 ay mga opisyal na dokumento. Ito ay tumutukoy sa mga dokumentong inihahanda ng gobyerno tulad ng ulat, resolusyon, at kontrata na maaaring nasa Filipino upang madaling maintindihan ng mga mamamayan. Halimbawa, ang mga ulat ukol sa kalagayan ng bansa ay isinasalin sa Filipino para sa publiko. Ang ika-8 naman at ang panghuli, mga tungkulin at gawain sa estado. Kabilang dito ang mga seremonyang pampamahalaan, talumpati ng mga opisyal at mga proklamasyon na gumagamit ng Filipino upang ipahayag ang mensahe ng pamahalaan sa buong bansa. Halimbawa, talumpati na Pangulo sa SONA ay karaniwang nasa Filipino upang maging malinaw sa lahat ng Filipino. Magandang araw sa lahat. Ako naman si Binibining Genevieve Gabito na magpapatuloy sa pag-uulan. Ito naman ay ang opisyal ng wikang panturo. Kinikilala ang Filipino bilang mabisang wika ng pagtuturo at pagkatuto. Ginagamit ang wikang Filipino sa pagtuturo at pag-aaral sa iba't ibang disiplina ng kaalaman sa lahat ng antas ng edukasyon. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang pambansang wika kundi isa ring mahalagang kasangkapan sa pagtuturo sa loob ng paaralan. Ginagamit ito sa iba't ibang asignatura at antas ng edukasyon upang mas mapadali ang pag-unawa at pagkatuto ng mga mag-aaral. Formal the description ng Filipino ayon sa KWF. Resolusyon bilang 92 na may pitsang 13 ng Mayo taong 1900 at 92. Ito ay katutubong wika, pasalita at pasulat sa Metro Manila, ang pambansang punong rehiyon at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Ngunit noong ika-28 ng Agosto taong 1986 blas ng resolusyon bilang 76 hanggang 1. Sinusuga ng batayang deskripsyon ng Philippine na ang isinasaad ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. At noong ika-5 ng Agosto taong 2013 ay pinagtibay ng bagong kalupunan ng KWF ang kapasihan bilang 13 hanggang 39. Isang rebisadong definisyon ito ng sumusunod na pakahulugan. Konklusyon: ang Filipino ay ang katutubong wika ginagamit ng buong Pilipinas bilang wikang komunikasyon sa pagbigkas at sa pagsulat paraan ng mga pangkating katutubo, buong kapuluan. Sapagkat isang wika buhay, mabilis itong pinapaunlad ng araw-araw at sa iba't ibang paggamit sa iba't ibang puok at sitwasyon, at nilinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa katutubong wika sa bansa. Ang Filipino ang nagsisilbing common language o wikang tulay upang magkakaintindihan ang mga taong galing sa iba't ibang rehiyon
at wika. Ang Filipino ay hindi lamang batay sa Tagalog, kundi isang wikang pambansa na galing sa mga katutubong wika ng Pilipinas, ginagamit bilang tulay sa pagkakaintindihan at patuloy na umuunlad batay sa mga panahon at pangangailangan ng mga Pilipino.